Narito ang latest update sa isang OFW na nag-viral sa TikTok at Reels na inaakalang patay na kinilalang si Sherlyn Derek na isang OFW sa Kuwait. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Nitong nakalipas na araw, March 31, 2024, Easter Sunday, ang muling pagkabuhay ni Jesus, masayang ibinalita ng kaibigan ni Sherlyn sa publiko na ito rin ang araw ng pag-recover ni Sherlyn mula sa pagkakakoma. Nagising na ito at ngayon ay nasa bahay na ito ng amo. Tuluyan ng nagpapagaling para makabawi ng lakas bago umuwi sa Pilipinas. Sa Facebook post ni Sherlyn, nagpapasalamat ito sa mga tao na nagdarasal sa kanya na makarecover sa kanyang pagkakakoma. Ani sa post ni Kabayan, "Thank you po to all the prayers sa pamilya ko, sa mga relatives, kaibigan at yung mga tao po na nag-alala sa akin at nagbigay ng prayers. Hindi ko po kayo maisa-isa pero thankful po ako." Matatandaang isinugod si Kabayan sa ospital noong March 18, 2024 sa kadahilan ng hindi ito nagigising dahil sa sobrang stress nito sa kanyang mister sa Pilipinas. Nabalitaan kasi nito na nang babae ang kanyang mister at ang masakit pa, ang kulasisi ng kanyang mister ay mismong kumari nito na nagdulot ng malaking stress sa kanyang buhay. Kaya sumuko ang kanyang katawan at utak kaya ito nakoma. Sa post ngayon ni Kabayan, may patama ito sa kanyang mister at tila nagpapahiwatig ito ng paghihigante. Ani sa post ni Kabayan, "Itong sitwasyong pinagdadaanan mo ay nagdulot sa akin ng matinding stress at dumating ako sa punto na yung utak at katawan ko na sumuko. Ang gusto ko lang ngayon ay ibalik ang sarili ko, ipaglaban ang karapatan ko at para sa mga anak ko. Nakakadurog ng puso at ng pagkatao ang magsakripisyo ng sobra tas ikaw ang gagawing masama sa harap ng mga anak mo. Pinangarap ko ang bigyan sila ng maayos na buhay at magandang kinabukasan na may kumpletong pamilya. Pero maling lalaki ang pinili kong makakasama. Tandaan mo, kukunin ko ang lahat ng akin." Tama, ipaglaban ang nararapat. Kaya sa mga kababayan ko OFWs kababaihan, lumaban kayo mga kababayan. Huwag kayong magpapatalo sa stress o depresyon. Huwag niyong tularan yung iba na nagpapakamatay. Isipin niyo ang inyong pamilya lalo na kung may anak ka na. At ito pa, maaaring may isang taong naghihintay lang sa iyo. Tao na itinakda ng Diyos para sa iyo.